Buhay mangangalakal. Ganito nga ang buhay ng babaeng nagngangalang si Yasi. Pagpupulot ng basura. Pagkuha ng gamit sa basurahan na pwede pang magamit o ibenta. Mahirap nga ang pangangalakal, pero mabuti ng mangalakal at humanap ng matinong trabaho kaysa magnakaw at mamalimos sa kalye. Ganito nga ang perception niya. Ang trabahong ito ay tinuro sa kanya ng ama ni Yasi. Ito kasi ang bumuhay sa pamilya nila. Sa matagal na panahon, ito rin ang nakapagpaaral sa kanya. Kaya naman ngayon, nasa huling taon na nga siya ng kolehiyo, pero kailangan nga rin niyang mangalakal, pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho ng sa gayon ay meron nga siyang pangbaon. Tuwing weekend at tuwing may free time nga siya sa araw at wala siyang klase, nangangalakal nga ito. Mabuti na nga lamang malapit nga ito sa kanilang pamamahay. Naipanganak na may busilak na puso si Yasi. Kahit salat sa buhay, may ginintuan naman puso ito. Ngayon nga ay nakaupo siya sa park malapit sa kanyang pinagtatrabahuan kung saan siya nagpupulit ng mga basura. Nagpapaypay nga ito at nagpapahinga habang umiinom ng tubig. Medyo maaga pa nga noon. At nakita nga niya ang mga batang talaga namang aliw na aliw sa kanya. At kinaaliwan din niya. Mga bata, halina kayo dito sa tabi ko. Alam kong gusto niyo ako makita ngayon, diba? At hindi lang ako, pati na rin tong pandesal na daladala ko. Kain na tayo dito, pagsaluhan natin to. Lumapit nga sa kanya ang mga gusgusing bata na katatapos lang sa paglalaro. Hi ate! Ate Yasi, ang ganda-ganda mo naman po ngayon. Sabi nga ng isang batang lalaki sa kanya, sabay may pakindat pa. Hay nako, ikaw talaga, Chris ha? Binobola mo na naman ako at dahil dyan, o heto, ikaw ang una kong bibigyan ng fresh na pandesal na binili ko kanina kay Mang Kiko. Yay! Sabi naman ng bata habang napapapalakpak pa nga. Hayaan niyo, kapag si ate nakaahon sa hirap sa buhay, magdadagdag pa ako ng palaman at hindi lang yun, may panulak pa. Nagpalakpakan nga ang mga bata na simple lang naman ang gusto sa buhay. Yung makakain, yung maging masaya sa paglalaro. Ganon kasimple ang buhay ng mga batang to na talaga namang tinutulungan ni Yasi. Consistently, kahit na nga siya mismo ay salat sa buhay. Araw-araw siyang nagtatabi para nga may pambili ng malunggay pandesal para sa mga batang paslit na to. Ang iba sa kanila may mga magulang naman pero talagang walang-wala din sa buhay o di kaya eksakto lang ang kinikita sa pang-araw-araw at wala nang pangmeryenda ang mga bata. Pero ang mangilan-ngilan dito, inabandona ng kanilang mga magulang. Sobra nga ang kabutihan ng kalooban ni Yasi na kahit hindi siya mayaman, nagbibigay nga siya sa kapwa niya salat o mahirap. Kaya pinangako niya sa kanyang sarili na balang araw, mas dadami pa ang pwede niyang itulong sa ibang tao. Akala ni Yasi, siya lang ang nakakaalam ng kanyang ginagawa. Pero hindi niya alam, may isang lalaki pa lang sikretong nagmamatsyag sa kanya. Paano ba naman kasi? Isang araw, sakay nga ng isang Lamborghini, ay may napadaan na lalaki sa park kung saan madalas tumambay si Yasi at ang mga batang gustong-gusto niyang tinutulungan. Hindi lang yun. Hindi lang siya basta-bastang minamatsyagan ng lalaki. Dahil may mga pagkakataon nga na vini-videohan niya ang Good Samaritan na si Yasi. Ginagawa niya ang pagkuha ng videong ito hindi para gawa ng masama ang babae, kundi para lagi ngang i-remind sa kanyang sarili na super blessed siya sa kung anong meron sa kanya ngayon. At na dapat, ganun din ang gawin niya. Magbahagi rin siya ng blessings na meron siya. Sobra-sobra nga ang mga kayamanan, kapangyarihan na ipinigay sa kanilang pamilya. Hindi nga malapitan
ng lalaking nagngangalang Harold, si Yasi. Paano ba naman kasi, kahit parang nasa kanya na ang lahat ng blessings, isa lang ang problema niya, ang pagiging torpe. Naisip din kasi niya na baka makagulo lang din siya kay Yasi. Minsan kasi, nakikita nga niyang ang lalim ng iniisip nito at ayaw na nga niyang dumagdag pa. Pag inamin nga niya dito, na tila ang dating paghanga na nararamdaman niya sa babae ay lumalalim na nga at nagiging pagmamahal na. From afar, stalker o admirer, hindi na niya alam kung ano ang dapat itawag sa kanya. Basta isa lang ang alam niya. Napaka-precious ni Yasi para sa kanya. Nalaman niya ang pangalan ng babae nang minsang tawagin nga ng isa sa mga bata ang pangalan nito. Sobra pa nga ang saya niya nang malaman ang pangalan nito. May mga pagkakataon din na ini-stalk pa nga niya ito sa Facebook. Mabuti na nga lamang may social media itong si Yasi, kahit na nga madalas, hindi naman siya makapag-update dahil wala naman siyang perang panload. O di kaya, busy naman siya sa trabaho at pag-aaral kaya wala sa kanya yung mga social media na yan. Kung bibilangin siguro, mga nasa 10 videos na nga ang nakuhanan niya sa basurerang si Yasi. Araw-araw niya itong pinapanood. Ngayon nga, nakahiga siya sa kanyang kama habang nakahawak sa kanyang tiyan at tumatawa pa nga habang pinapanood ang pakikipagkulitan ni Yasi sa mga sutil na bata. May isang bata pa nga siyang napanood at sabi nito, Ate Yasi, paglaki ko po, pwede po ba kitang maging asawa? Asawa agad? Ikaw talaga, Yano. San mo naririnig yan, ha? Girlfriend po. Sabi naman ng isa, napahalakhak na nga lamang si Yasi, sabay ginulo ang buhok ng 2 batang lalaki na sinasabi nga na gusto siyang maging asawa o di kaya ay nobya. Kayo ha, yung nobya-nobya at asa-asawa na yan, gagawin niyo lang yan kapag nakapagtapos na kayo ng pag-aaral, okay? Opo ate, pero paano po yan ate? Ang hirap naman po mag-school eh. Ang hirap po ng lesson namin sa math. Ganun talaga. Ako din hate ko yung math na subject eh. Pero wag kayong susuko. Mag-aral pa rin kayo ng mabuti. Tularin niyo si Ate Yasi na kahit nahirapan sa math, heto, malapit na rin makuha yung diploma. Tsaka kapag kayo nagkaroon na rin ng money, kahit konti lang, mag-give din kayo sa mga nangangailangan. Yan ang parati niyong tatandaan. Opo ate, sabay yumakap nga ang mga bata sa kanya. Siguro mga nasa 8 bata ang kausap niya. Tila nasalat na naman ni Yasi ang puso ni Harold nang dahil nga sa tinuturo niya sa mga batang paslit. Napabuntong hininga siya at sabi nga sa sarili, hindi ko man lang makayanang makapagpakilala sa iyo. Hay, kailan kaya kita makakausap, Miss Yasi? Sabi nga niya sa kanyang sarili. Pero kahit nga hindi niya nalalapitan si Yasi, may mga pagkakataon na nakakahanap siya ng tiyempo para nga makapaghatid din ng tulong sa kanya na tinutulong rin naman ni Yasi sa iba. May mga pagkakataon na sa inuupuan ni Yasi sa park, may iniipit siya na mga pera na kunwari nga ay naiwan. Pero hindi niya inaaraw-araw dahil baka mahalata. Minsan, twice a week, minsan 1 beses lang. May mga pagkakataon nga na nakikita niya ang reaksyon ni Yasi at tila nagtataka na nga. Dahil bakit parang napapadalas ang may naiiwan na pera doon. Dahil mabait nga tong si Yasi, may mga pagkakataon na tinatanong nga niya ang guard doon. Minsan binabalik pa nga niya ang pera. Pero sinabihan nga ni Harold ang guard na sabihin na gamitin na lang sa mga bata. Napapakunot noon na nga lamang si Yasi. Pero kaysa gamitin niya ang pera, ginagamit na nga lamang niya sa mga tinutulungan niyang batang paslit. Tuwang-tuwa nga si Harold kapag nagagamit nga niya ang tinutulong nito sa kakaibang paraan. Nakatulog na nga lamang siya nang dahil sa kakaisip
ng malaanghel na mukha ng babae. Habang nangyayari nga ang mga nakaw na sandaling iyon, nagiging busy sa kani-kanilang mga personal na buhay, sina Yasi at Harold. Si Yasi, nag-aaral nga sa isang pampublikong eskwelahan para sa mga kolehiyo. Malapit na nga itong magtapos, kaya nagpo-focus nga siya ngayon para sa kanyang exams. Dahil kapag nakapasa nga siya at natapos ang kanyang thesis, yes, gagraduate na nga siya at mas marami pa nga siyang matutulungan, ang kanyang pamilya at ang mga taong gusto pa niyang tulungan balang araw. Matayog ang pangarap nito. Nakikita yun sa kanya ni Harold, kaya ayaw nga niya itong guluhin sa ngayon. Samantalang si Harold naman, busy nga rin sa kurso niyang business management. Nag-aaral nga siya sa exclusive school for boys. Si Yasi nga ang naging inspirasyon niya sa buhay para mas maging mabuting tao. He's also doing good sa university nila at nangangako nga rin ito na kapag nga pinamahalaan na nga rin nila ang kanilang kumpanya, magiging mas mabuting tao siya kapag nasa kanya na ang posisyon at kapangyarihan. Hindi siya magiging ganid, hindi niya gagamitin ang pera o kapangyarihan para mang-api ng iba. Mabilis na lumipas ang mga panahon, naging routinary ngayon. May mga pagkakataon na every weekend, nasa park si Yasi, nakikipaglaro at tumutulong sa mga batang paslit. Samantalang si Harold naman, nasa malayo, nagmamasid lang, patawa-tawa, habang bumibilis ang tibok ng puso, hanggang sa dumating na nga ang pinakahihintay nilang importanteng araw sa kanilang mga buhay. Ang graduation nila Harold at Yasi. Halos magkasunod lang ang graduation nila. Halos magkasing edad lang din kasi sila. Parehas din namang nagtapos on time. Ginapang talaga ni Yasi kahit mahirap. Sa wakas, nakuha na nga nila ang kani-kanilang mga diploma. At eto na nga ang sign para kay Harold. Ang sign na pwede na nga siyang lumapit o magpakilala sa babaeng matagal na nga niyang hinahangaan. Pupuntahan na nga niya ito sa kanilang tinitirahan. Sa squatters area nakatira sila Yasi kasama ang kanilang pamilya. Ang bahay nga nila ay parang pinagtagpi-tagping yero lang na may mga telang nakasabit. Ngayon nga, nasa harapan na nga si Harold ng pintuan ng tinurong bahay nila. Napabuntong hininga na nga lamang siya at bulong sa sarili. Ito na ang pagkakataon mo, Harold. Ang tagal mo tong hinintay. Makakapagpakilala ka na rin sa wakas at makikilala mo na rin siya. At pwede mo na siyang i-hire sa kumpanya niyo. Pwede mo na siyang matulungan. Sabay na pangiti nga ito ng bahagya. Halo-halo ang kanyang mga nararamdaman. Excitement, kaba, na may kasamang pagmamahal na nga rin. Dahan-dahan nga siyang kumatok sa pinto na gawa sa yero. Tao po. Tao po. Pag-uulit nga niya, gamit ang kanyang paritonong boses. At ilang sandali pa ay bumukas na nga ang pinto. Ano po yun? Sabi nga ng isang matandang babae, na parang hindi naman niya namumukaan. Never niyang nakita. Kilala kasi ni Harold ng mga members ng pamilya ni Yasi pero ito parang bagong muka. Pero nagbaka sakali pa rin siya pagkatapos lumingalinga sa loob ng bahay na parang wala namang ibang tao. Tatanungin ko lang po sana kung andito po ba si Yasi ngayon? Napakunot noo ang matandang babae. Ano yung sinabi mo? Yasi? Naku, teka lang ha. Pagpapaalam nga sa kanya ng matandang babae at nagpunta nga ito sa kapitbahay niya. Mare, hinahanap daw si Yasi. Napakunot noo ang kapitbahay na lalaki at sabi nga nito, Iho, si Yasi bang hinahanap mo Wala na sila dito. Pagka-graduate niya kasi sa university na pinag-aaralan niya, makalipas ang isang araw umalis na sila dyan. Balita ko, may nahanap atang trabaho ang kanyang ina at parang pagiging stay-in na katulong ata yon. Nakiusap ata siya sa amo niya kung pwede ba niyang dalhin ang kanyang anak na si Yasi tsaka yung isa pa niyang anak.
Pero yung tatay naman nila, nagkaroon din ng stay-in na trabaho sa isang factory. Ang balita ko rin, malapit din kasi sa bagong trabaho na nahanap ni Yasi, yung paglilipatan ng ina niya. Napatango-tango na nga lamang si Harold, pero sa loob nga nito, nakaramdam siya ng lungkot. Kaya tanong nga nito, alam niyo po ba yung exact na address kung saan sila lumipat? Napaisip ng saglit ang matandang kapitbahay. Pero sabi naman nito, hindi iho Tinatanong ko nga dito kay Mildred, pero ang sabi niya, kabilin-bilinan ng magiging bago niyang amo na gawing private lang daw yung impormasyon, kaparehas na nung address, pangalan nila. Kilalang tao ata kasi kaya ganun. Hindi pwedeng ipagsabi-sabi sa kahit na kanino. Hindi naman namin siya masisisi, yun yung bili ng amo Mas nalungkot nga si Harold nang dahil sa kanyang nalaman. Nagpasalamat na nga lamang siya sa mga napagtanungan niya. Nang nasa kotse na nga siya, saglit itong napaisip, saang lupalop ng bansa naman niya mahahanap itong si Yasi. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Pero hindi siya susuko at naniniwala siya na balang araw mahahanap rin niya si Yasi. Sa paglipas nga ng mga araw, sinubukan nga ni Harold na hanapin kung saan nga niya pwedeng makita muli si Yasi. Pero nang hindi na nga niya kinaya, dahil wala talaga, nag-hire pa nga ito ng personal investigator para nga mahanap si Yasi. May mga pagkakataon nga rin na pumupunta siya sa park kung saan tumutulong si Yasi sa mga batang paslit at nakikipaglaro. Pero wala talaga. Ni anino nito never na niyang nakita doon. Sa isip-isip niya, siguro naging busy na nga rin siya sa buhay. Pero ang mga dating ginagawa ni Yasi katulad ng pagpapakain sa mga bata, pinagpatuloy nga ni Harold kasabay ng pagte-training niya para maging handa nga siya na maging CEO ng SME company ng kanyang mga magulang. Habang nasa park nga si Harold, "Kuya, bakit ka po laging andito?" Mahabang istorya pero ang mahalaga, nakakalaro niyo ako at nabibigyan ko kayo ng mga pagkain at laruan, di ba? Sabi nga ni Harold sa mga bata. Pagkukwento pa nga ng isang babae. "Kuya, alam mo po ba, naaalala namin si Ate Yasi nang dahil sa inyo. Kaya lang po, nagpaalam po siya sa amin Sabi niya po, babalikan niya kami pero hindi na po niya nagawa. Galit ba kayo sa kanya?" Tanong nga ng lalaki. Napailing naman ang mga bata. "Hindi po, kasi nag-promise po siya sa amin. Naniniwala po kami na balang araw, pupuntahan niya ulit kami dito. Siguro po, naging busy lang po siya para kumita ng pera. Ang sabi niya po kasi, marami siyang pangarap at kapag daw naabot niya yung mga pangarap niya, pabalikan niya kami tapos tutulungan niya rin kami." Sabay na pangiti nga ang bata. Kitang-kita nga ni Harold ang ningning sa mga mata nito, ang pag-asa sa mukha niya. Doon niya na-realize na dapat wag siyang panghinaan ng loob at mawala ng pag-asa at mas pagbutihan pa nga lang ang pagtatrabaho at pagtatraining para balang araw, maging proud sa kanya si Yasi. Habang nandoon nga siya at muling pinapanood ang video ni Yasi habang katabi ang mga bata, biglang sabi nga sa kanya ng isang batang nagngangalang si Rino, "Kuya, alam niyo po ba na kapag nandito po kami, pinabasa po namin tong mga nakasulat na to na sinulat ni Ate Yasi para lagi kaming ma-remind na andyan lang po siya sa tabi-tabi." Sabay tinuro nga ang secret na part ng upuan o bench kung saan lihim na nagsusulat o nagva-vandal pala itong si Yasi. Dali-daling binasa yun ni Harold. "Hi, kung sino ka man na nagbibigay ng pera dito, alam ko yung ginagawa mo. Alam ko namang hindi aksidente na naiiwan mo yung mga pera mo dito. Paano mo nalaman na kailangan namin to? Bakit hindi ka magpakilala? Magpakilala ka naman sa akin Kung sakaling hindi mo na ako makita dito, kontakin mo lang tong number na to." At binasa nga niya nang mahina ang number. Sira ulo talaga yun.
Nilagay niya talaga yung number dito. Kaya siguro nakatago yung sulat na to. Bakit ngayon ko lang ito nakita? Sabay napakamot ulo na nga lamang si Harold. 0946-502-0202? Napatawa na nga lamang ito ng bahagya. Sira ulo. Talagang may 0202 pa sa numero ah. Hindi ko alam kung niloloko ba ako nito. Hay, Yasi. Kailan ba kita makikita ulit? Miss na kita. Sabay pinicturan pa nga niya ang sulat kamay ni Yasi na nasa bench. Nakita nga niyang mga bata na tuwang-tuwa na naman sa paglalaro. Napasmile na nga lamang siya. Dahil kahit muntikan na nga siyang sumuko sa paghahanap dito, nagkaroon muli ng sign para huwag siyang mawala ng pag-asa. Dumating na nga ang araw na pinakihihintay ni Harold. Itinalaga na nga siya bilang CEO ng kanilang kumpanya dahil nakapasa nga siya sa mga tests and trainings na binigay ng kanyang mga magulang para sa kanya. Kasabay noon ay sa wakas, nagkaroon na nga rin ng lakas ng loob si Harold para tawagan ang numero na nakalagay nga sa bench kung saan laging tumatambay itong si Yasi sa park. Nagriring na nga ang telepono. Napahinga siya ng malalim. Yasi, please sagutin mo. Bulong nga nito. Nang biglang, may sumagot na nga. Hello? Boses babae. Tila na-excite nga siya. Sino po to? Sabi nga ng babae nga doon. Hello? Is this Yasi's number? Diretsahang tanong na nga lamang ni Harold. Saglit nga na napatigil ang babaeng sumagot ng telepono. Naku, pasensya na po. Wala po si Ate Yasi. Ako po si Isa. Ako po yung kapatid niyang babae. Sa akin po niya iniwan tong cellphone number na to. Ako na raw po ang gumamit. Tila nalungkot naman muli si Harold. Bakit ba? Pilit nga pinaghihiwalay sila ng pagkakataon. Parang ayaw sila ng tadhanang magkita. Kaya tanong nga nito, nasaan si Yasi? Busy po sa pagtatrabaho eh. Hindi po namin siya kasama ngayon dito sa bahay na tinitirhan namin. Tsaka sabi po ng mama ko, wag daw po kong magbibigay ng kahit na anong mga information sa mga strangers. Sabi nga nito at sinabi naman ni Harold na naiintindihan niya. Pero wag po kayong mag-alala. Pag may mga gusto po kayong mensahe sa ate ko, ako na lang po yung magiging tulay. Sabi nga nito. Yun nga ang naging umpisa ng communication sa wakas nila Yasi at Harold. Pero nananabik pa rin sanang makausap ni Harold si Yasi personally o kahit boses man lang nito. Ang mapakinggan niya sa telepono pero wala talaga. Siguro may perfect timing sa lahat. Pero magmula nga nang nagkaroon sila ng communication through messages, ito nga ang naging umpisa para maging inspirasyon nila ang isa't isa. Araw-araw nagpapadala ng inspirational message itong si Yasi kay Harold, ganun din si Harold sa kanya. Basa nga ni Harold sa isang mensahe ni Yasi sa kanya. Pasensya ka na ha kung hindi kita ma-entertain through calls. I've been so busy sa buhay ko. Ngayon ko palang unti-unting nabibuild ang pangarap ko and kailangan ko mag-focus. And I'm so grateful na naging kaibigan kita. Nung sinabi nga sa akin ng kapatid ko na tumawag ka, nagtaka ako kung sino ka. Pero I've decided na pagkatiwalaan kita. Sinabi niya na lalaki ka raw. At sabi nga niya, ang pogi nga raw ng boses mo eh. Pwede bang sa ganitong paraan na lang muna tayo mag-usap? Then maybe someday, we can meet each other personally again. Sumang-ayon naman si Harold sa deal nila na iyon na balang araw, magkikita rin sila. Naisip nito na maybe they have to grow individually muna. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin tinigil ni Harold ang pagpapaimbestiga kung saan nga ngayon nakatira si Yasi. Hindi siya titigil. At kasabay nun, naging matagumpay naman ang pagtatrabaho niya bilang CEO ng kanilang kumpanya. Pero meron palang isang nagbabadya na problema sa pamilya nila. At maibibigay nga sa kanya ang isang napakabigat
na responsibilidad na never nga niyang na-imagine na mangyayari sa kanya. Napamulat ng mata si Harold sa sinabi ng kanyang kuya. At sabi nga nito, "Ano kuya? Sa akin mo iiwan si baby CJ? Pero paano ko naman siya maaalagaan kuya? Hindi ko naman siya pwedeng iwan na lang basta sa yaya. Paano ko siya bibigyan ng motherly love? Asan ba kasi yung ina nito?" Napailing na nga lamang ang kanyang kapatid na si Jason. Hindi ko nga rin alam kung nasaan siya. Actually, iniwan lang yan sa akin sa tapat ng bahay namin. Sigurado akong magagalit si Lily kapag nalaman niya na may nabuntis ako. Please, please Harold, ikaw lang talaga ang mapagkakatiwalaan ko. At isa pa, kapag nalaman nila mom at dad to, patay ako. Alam mo naman kung gaano ka-black sheep ang tingin nila sa akin, di ba? Kaya nga ikaw ang binigyan ng mataas na posisyon sa kumpanya. Kuya, alam mo namang kaya kong gawin ang lahat para sa'yo. Pero, paano ko naman maalagaan ang baby na to? Subukan mo siyang kargahin. Sabi nga ng kanyang kapatid na ginawa naman ni Harold. Masunuring kapatid nga siya at nang kinarga nga niya si baby CJ, nagulat nga siya sa ginawa ng bata. Kinuha nga nito ang kanyang kamay at hinawakan ng mahigpit at nang bibitiw na nga sana siya. Ayaw nga nitong pakawalan ang kanyang mga kamay. Nakita pa nga niya kung paano tumahan si baby CJ habang karga niya ito. Parang nahaplos tuloy ang puso niya. Parang hindi niya kayang tanggihan ngayon ang baby, gaya nga ng sabi ng kanyang kuya Jason. Malalagutan nga sila kapag nalaman nga ng kanilang mom and dad ang tungkol sa anak sa labas ng kuya niya. Kung siya naman ang kukup-kup dito, hindi siya pagtatakhan. Isa pa, nakahiwalay naman na rin siya ng bahay sa kanyang mga magulang. Kaya naman niya sigurong alagaan ng pataguang bata. Pero hindi pa rin siya kampante. Napatango na nga lamang siya sa kanyang kuya sa isang kondisyon. Pero kuya, hindi pwedeng habang buhay itago natin siya. Kawawa naman ang bata. Alam nga namang habang buhay, magtago siya sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. Sa kasalanang hindi naman niya alam. Bata pa siya. Kawawa naman siya kung siya ang magsasuffer ng pagkakamali mo, kuya. Napatango ang kanyang kuya at nangako na balang araw itatama nila ang lahat. Pero this time, kailangan muna ng makakalinga ng bata. Pero hindi nga alam ni Harold na mas magiging close pala sila ni Yasi simula nang dumating si baby CJ sa kanyang buhay. Kay Yasi kasi siya nagtatanong tungkol sa pag-aalaga ng bata. Ngayon nga, magka-text na nga sila. Kung dati tuloy lang ang kapatid nito, ngayon sa wakas binuksan na nga ni Yasi ang kanyang sarili at pumayag na ngang makipag-text dito. Paano ba naman kasi? Nagre-reklamo na daw ang kanyang kapatid na naiistorbo na raw siya sa kanyang studies dahil sa pagte-text nito ng kung ano-ano para nga sa lalaki. Tila nagkaroon nga sila ng malalim na koneksyon kahit na hindi pa sila nagkikita. Agad ngang nagpadala ng mensahe itong si Harold kay Yasi. Yasi, gising ka pa ba? Ano kasi iniwan ng kaibigan ko sa akin yung baby niya ngayon. Magkakaroon daw kasi ng out of town sila ng asawa niya so kailangan kong alagaan kaso wala naman ako alam sa pag-aalaga eh. Pwede bang turuan mo ko? Alam ko naman na mahilig ka sa mga bata kaya naisip ko na baka ikaw makakatulong sa akin. Bigla-bigla namang sumagot agad itong si Yasi. Teka, paano mo nalaman na malapit ako sa mga bata? Baby baka mo? Never pa naman akong nakaranas sa mag-alaga ng baby eh. Pero ganito na lang, may alam akong makakatulong sa'yo. Nag-search nga si Yasi ng mga videos tungkol sa pag-aalaga ng baby at dali-dali nga niyang sinend ang mga links kay Harold. Natawa na nga lamang si Harold sa pagiging madiskarte nito. Bakit hindi niya naisip ang bagay na yun? Iyon nga ang ginamit ni Harold para nga maging guide niya sa pag-aalaga kay baby CJ. Mabilis nga na lumipas ang panahon. Parang nanay at tatay nga itong sila Yasi at Harold kapag pinag-uusapan
ang pag-aalaga kay Baby CJ. Para bang digital na isang maliit na pamilya sila. Napamahal na nga rin si Baby CJ kay Harold. Pero heto na naman at may nagbabadyang twist na naman sa kanyang buhay. Nagulat na nga lamang siya nang pagbaba niya sa first floor ng kanyang bahay. Nasa sofa na nga ang kanyang mom at dad. Parang ibang mga mukha nito. Kaya naman bungad niya sa kanila. Ma'am, Dad, what are you doing here? Alam mo naman siguro na ikaw ang pinaka-pinagkakatiwalaan namin sa company. Nabigyan tayo ng invitation para sa isang short course na paniguradong magagamit natin sa ating company and naisip namin na ibigay ang slot sa'yo. You deserve it, anak. Pero imbes na matuwa, nameke na nga lamang ng ngiti ang lalaki. Dagdag pa nga ng kanyang ama na may seryosong tingin sa kanya. Isipin mo na lang na magandang training ito para sa'yo. Siguro, mas mapapatibay nito ang dedikasyon mo sa company kung paano ka makitungo sa mga tao, sa mga empleyado. This is about business knowledge, management knowledge. This is for you, anak. Kaya tanong naman ni Harold, if that's the case, gaano po ba katagal ang short course na to? Ilang weeks po ba? Napakunot noo ang kanyang ina. Anong weeks, anak? Ipapadala ka namin sa Europe for 2 months. 2 months? Gulat nga na tanong ni Harold. Sa isip-isip nga nito, paano si Baby CJ? Sino mag-aalaga sa kanya? Iniiwan na nga lang nito ang bata sa yaya at pagdating doon lang niya naaalagaan ng baby. Paminsan-minsan lang din nagpupunta ang kanyang kuya doon. Paano na si Baby CJ? Ang baby nga ang naiisip niya at bukod doon, naisip niya rin, paano na sila ni Yasi? Kahit na nagpapalitan lang sila ng mensahe through text message, paniguradong mababawasan ang communication nila. Yun na nga lang yung daan para nga mas magkakilanlan sila, magiging busy pa siya, and magkakaroon pa ng restrictions sa communication nila. Pero wala siyang magagawa. Pinasok niya ang pagiging CEO kaya kailangan niyang panindigan to. Kailangan siguro niyang humanap ng paraan. Sabi nga nila, kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Wala nang ang nagawa pa ang lalaki kundi umuo na nga lamang sa offer ng kanyang mga magulang. He have to make a choice. Kaya naman dali-dali niyang pinuntahan ang kanyang kuya para sabihin ng balita. Anong problema mo, bro? Kuya, pinapapunta ako nila mama at dad sa Europe. May kailangan daw akong attendan na training. It's a short course. Akala ko weeks lang or days. But it's not. I have to be there for 2 months. Napakunot noo ang kanyang kuya. Paano na si Baby CJ? Yun nga ang pinoproblema ko, kuya. Sa tingin ko, kailangan mo na siyang kunin sa akin ngayon. Labag man sa kalooban ko dahil napamahal na siya sa akin pero kailangan ko talagang gumawa ng choice. Napasapos sa noo ang kanyang kuya at pagdadahilan nga nito, paniguradong magagalit sa akin ng asawa ko. Kuya, ginawa mo tong pagkakamali mong to, so dapat panindigan mo. No, hindi ko pwedeng gawin yun. Kundi hihiwalayin ako ng asawa ko. Alam mo naman kung gaano ka-strong ang personality nun, di ba? Kapag nalaman niya to, agad niya akong hihiwalayan. But kuya, sooner or later malalaman din niya ang kalokohan mo. But not now. Hindi pa ako handa. Sabi nga ng kuya niya, napakamot ulo na nga lamang. Itong si Harold at wala na nga siyang magawa. Dali-dali nga siyang umuwi. Nag-isip ng mas magandang solusyon. At bigla nga niyang naalala ang isang taong talagang pagkakatiwalaan niya sa bagay nito. Isang taong may malasakit sa mga bata. Isang babaeng may malasakit kay Baby CJ. Ang babaeng nakatuwang niya sa pag-aalaga kay Baby CJ kahit nga sa text message lang. Napadalahan na nga rin niya ng litrato itong si Yasi ng mga pictures ni Baby CJ at tuwang-tuwa nga ito. They've never been so close
simula nung dumating nga si Baby CJ sa kanila. Maybe it's time para ipakilala si Baby CJ sa kanya personally. Ngayon nga ay nasa opisina siya. Imimit nga niya ang kanyang private investigator. Dahil sakto nga, may mga nakalap na nga itong impormasyon tungkol kay Yasi. Kung saan ito nakatira, kung kamusta na siya, kung anong ginagawa niya sa buhay. At sinabi nga ng private investigator niya na meron na nga siyang lead kung saan nakatira. Sina Yasi ngayon. Doon pa rin sila. Sa address ng amo ng kanyang ina. Although nakakuha na nga rin ng sariling apartment ang babae, nagbabalak na rin daw itong kunin ang kanyang pamilya at patigilin na nga sa pagtatrabaho bilang katulong ang kanyang ina. Pero hindi pa ngayon. At kailangan nga gumawa ng isang napakalaki at importanteng desisyon nitong si Harold. Bibigyan naman niya ng katuwang itong si Yasi. Ipapadala nga niya ang katulong niya dito. Nalaman din ni Harold na talaga namang umaarangkada ang karir ngayon ni Yasi. And proud na proud nga siya dito. Alam niya na ito ang gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. But for now, siguro kailangan muna nilang maghiwalay ng landas. Pero hinding-hindi nga niya hahayaan na mawala ito sa kanya habang buhay. Iiwan niya kay Yasi ang isang tao na paniguradong muling magbubuklod sa kanila. Si Baby CJ. Yun nga ang ginawa niya. Samantala, isang araw nga, nagmamadali itong si Yasi dahil papasok na nga siya ng opisina. Medyo late siya ng gising. Paano ba naman kasi tinapos muna niya ang report niya? Nagahol nga siya sa oras at deadline nga ngayong araw. Pero pagbukas niya ng pinto, laking gulat niya nang tumanbad sa harapan ng kanyang apartment ang isang baby na nasa basket. Umiiyak nga ito. Ha? Paano nagkaroon ng baby dito? Nakita nga niyang may nakasulat nga sa isang maliit na papel na nasa tiyan ng baby. Kinuha nga niya iyon. Pero bago nga niya binasa, "Shh, baby, huwag ka nang umiyak. Huwag kang mag-alala. Safe ka dito." Pagpapatahan nga niya kay Baby CJ. At binasa nga niya ang note. "Hi Yasi, I'm sorry if I have to do this. Wala na akong iba pang mapag-iiwanan pa sa kanya. Please, sana balang araw, muli tayong magkita at mag-meet. Love, Harold." Sabi nga sa sulat. Nangunot nga ang noo ng babae. What? Ibig sabihin si Baby CJ to? Paano nalaman ni Harold na dito ko nakatira? Oh my gosh, paano niya nagawang abandonahin si Baby CJ dito? Sobrang lakas nga ng kabog ng kanyang dibdib, halo-halong emosyon. Well, masaya siya na nakita niya personally si Baby CJ. Pero hindi niya alam kung matutuwa siya sa ginawa nitong si Harold. Pinagkatiwalaan pa naman niya ang lalaki. Oo nga at sa text message lang sila nag-uusap, pero nag-open up pa rin siya dito. Akala pa naman niya ay meron na silang koneksyon na wala na ngang makakasira pa. Na balang araw, mag-meet din sila. Dali-dali nga niyang kinuha ang kanyang cellphone. Maybe it's time para makausap na nga niya ang lalaki. Kahit via call lang. Ilang beses na ngang nag-ring ang telepono ng lalaki pero walang sumasagot. Sobrang desperate na nga itong si Yasi. Pero syempre bago nga siya tumawag ng tumawag sa lalaki, binuhat nga muna niya si Baby CJ na walang tigil pa rin ang pag-iyak. "Baby, tahan na. Andito na si Tita Yasi. Hindi kita pa babayaan, okay? Huwag kang mag-alala. Kukontakin natin ang daddy mo, ang daddy tito mo." Daddy tito dahil alam nga niya ang kwento ni Harold. Nasabi nito na iniwan nga lang si Baby CJ sa kanya ng kanyang sariling ama na ikinalungkot nga niya. At ngayon naman, ang mismong tito niya ang nag-abandona sa kanya. How dare those people? Sa isip-isip nga niya. At kapag nakita ko sila, makakatim talaga sila sa akin ng bugbog. I promise. Nang gagalaiting sabi nga niya dahil awang-awa siya sa bata. Napakalambot pa man din ang puso niya sa mga bata. Lalong-lalo na
sa mga katulad ni CJ na inaabandona. Kaya nga ganun na nga lamang siya kung tumulong sa mga bata sa park dati. Baby, ayaw kasing sumagot ng Tito Harold mo eh. Hindi ko na talaga alam ang nangyari. Tinetext ko na rin siya. Tinatanong ko kung nasan na siya, kung ano nang nangyari sa kanya. Nag-aalala na rin ako sa kanya pero wala talaga. Dito ka muna, okay? Huwag ka mag-alala. Malay mo mga ilang araw din at pupuntahan ka na niya dito. Nagmuni-muni nga muna itong si Yasi. Nang makalipas nga ang ilang minuto ay may nag-doorbell. Harold? Sabi nga niya. Pero nagkamali siya dahil hindi si Harold ang nag-doorbell. Ang nasa harapan nga niya ngayon ay isang babae na maliit. Sabay bumati nga sa kanya. Ma'am, ako po pala si Ses. Ako po yung magiging yaya ng baby. Ako po yung magiging yaya niyo. Napakunot noo si Yasi. Anong sabi mo? Yaya? Hindi naman ako nagpatawag ng yaya. Hindi nga po kayo, pero pinapunta po ako rito ni Sir Harold. Kailangan ko daw po kayong tulungan. Ay naku ate, asan ba yung boss mo na yan? Hindi ko rin po alam te. Umalis din po siya pero wala po talaga akong alam, maniwala kayo. Sabi nga ng katulong. Anong ginagawa mo dito? Ako nga po yung magiging yaya nyo. Bale, binayaran na po niya ako kaya bayad na po yung buong pag-aalaga ko kay baby at pati na rin pagsisilbo ko dito. Isa naman po ako sa mga mapagkakatiwalaan niyang yaya kaya pinapunta niya ako dito. Pero ate, wala ka ba talagang masasabing information tungkol sa boss mo? Lagot talaga sa akin yun. Ate, pasensya na po. Basta ang alam ko lang po, nagka-problema siya. Kaya posible din po na baka hindi niyo na siya makontakt. Yun nga ang sinabi na impormasyon ng yaya. Wala naman nagawa pa. Itong si Yasi tinanggap na nga lamang niya ang yaya dahil kailangan nga rin niya ang tulong nito. Kailangan niyang magbanat ng buto. Lalo na at cargo na nga rin niya ngayon si baby CJ. Wala namang kaso sa kanya. Kaya lang naaawa talaga siya sa bata. At gaya nga ng sinabi ng yaya, baka nga hindi muna makontakt ni Yasi si Harold. Ngayong araw kasi ang flight niya papuntang Paris. At doon nga, magfo-focus siya for 2 months para sa gustong ipagawa ng kanyang mga magulang. Pero sabi nga ni Harold sa kanyang sarili, kapag natapos ko ang course na to, this would be the last na kokontrolin nila ang buhay ko. Dahil pagbalik ko, pupuntahan ko sila. Pupuntahan ko si Yasi at si baby CJ. At pinapangako kong magiging isang masayang pamilya kami. Pangako nga niya sa kanyang sarili na medyo hindi niya alam kung matutupad pa. Hindi rin kasi niya pwedeng kontakin si Yasi habang ongoing pa ang kanyang course. Pero pinapangako niya na balang araw, mapapanindigan din niya ang nararamdaman niya para kay Yasi at para sa pagiging tito daddy niya kay CJ. Siguro, kakapit na nga lamang siya sa paniniwalang hihintayin rin siya ni Yasi. Isang gabi nga, nasa sofa si Yasi. Karga-karga nga niya si baby CJ. Ito nga ang kausap niya araw-araw pagdating niya galing opisina at pagod na pagod. Tila naging blessing in disguise nga rin ng baby sa kanya. Parang ito nga naging happy pill niya. Ito nga ang nagpapawala ng stress niya. Habang nakalin nga si baby CJ sa kanyang dibdib, ay hinahaplos nga nito ang kanyang buhok at kinakausap siya. Baby CJ, huwag ka nang malungkot ha. Nangako ang Daddy Harold mo na babalikan ka niya. Siguro tutuparin naman niya yun sa pagkakakilala ko sa kanya sa ilang taon din na magkausap kami via text message. Naramdaman ko naman yung sincerity niya at pagiging totoong tao niya. It's just that, hindi ko lang talaga alam kung anong nangyari. But, siguro may rason siya. Lagi mong tatandaan na everything happens for a reason. Naniniwala ako na babalik siya. Sabay hinalikan nga niya sa noo si baby CJ.
Tila siya ngang nakapagbigay ng kalinga ng ina sa baby na hindi na ibigay ng tunay nitong ina at kahit na ng tunay nitong ama. Bakit may mga ganong magulang na nakakagawa ng ganito sa kanilang mga anak? Hindi niya maintindihan. Samantalang siya, iniisip nga ni Yasi na kung pinanganak lang siyang mayaman kahit magpatayo pa siya ng orphanage para nga ma-accommodate yung mga bata na inabandona ng kanilang mga magulang. Napabuntong hininga na nga lamang siya. Mabilis nga na lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Nakabalik na nga rin sa wakas si Harold galing sa Europe. Natapos na rin ang training niya. Sa wakas, magiging malaya na siya. Ipinangako nga niya sa kanyang sarili na ito na ang huli para magpakontrol siya sa kanyang mga magulang. Maybe it's time for him to be happy. Happy naman siya sa kanyang buhay pero parang may kulang. Wala si Yasi, wala si baby CJ. Samantala, na-promote na nga rin sa wakas itong si Yasi sa kanyang trabaho. Pero ang kondisyon nga na binigay sa kanya, kailangan niyang lumipat sa isang affiliate ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Hindi sa dahil hindi siya magaling o hindi siya gusto ng kumpanya, pero dahil nangangailangan ng kumpanya na paglilipatan sa kanya. Pumayag na nga lamang siya dahil magandang opportunity rin ito. Isa pa, publicly listed ang company na paglilipatan niya. Kaya ngayon, nagmamadali nga itong si Yasi habang nag-aayos ng kanyang sarili. Nakaharap siya sa salamin at naglalagay nga ng light makeup sa kanyang muka habang kinakausap nga si Yaya Ses. Yaya, huwag mong kalimutan yung mga binilin ko para kay Baby CJ, okay? Baby CJ, pabalik din ng tita mommy mo. Sabay hawak nga sa pisngi ng napaka-cute na baby boy. 1-year-old na nga siya. Walang araw na hindi pinagdarasal ni Yasi na sana balikan na nga ni Harold ang baby. Pinanghahawakan niya ang promise nito na balang araw magkikita rin sila at babalikan nito si Baby CJ. Pinanghahawakan nito ang nakasulat sa note na balang araw maipapaliwanag rin niya ang dahilan. Ang tanong, makuha na nga kaya niya ang kasagutan na matagal na niyang hinahanap? Nagmadali na nga siya dahil baka maiwan siya ng tren. Oo, sumasakay siya ng tren papasok ng office. Mas mabilis kasi. Hindi man convenient gaya ng private car pero mas importante kasi sa kanya ang time. Makalipas nga lang ang ilang minuto nakarating na nga rin siya sa bago niyang opisina. Nagtanong na nga siya sa receptionist kung saang floor nga dapat siya pumunta at kailangan nga niyang pumunta ng 9th floor. Pumasok na nga siya dali-dali sa elevator. May nakasabayan siyang isang lalaki na naka-sunglasses pa. Tsaka nakahawak ng kape. Hindi niya alam kung tinitignan ba siya nito. Basta ang alam niya, parang may something sa lalaki. Parang may kakaibang pakiramdam na hindi niya ma-explain. Silang dalawa lang doon. At may isang nakakatawa palang mangyayari na hindi niya inaasahan. Sino pa naman ang mag-aakala na ngayon pa niya hindi mapigilan ang pasabog ng kanyang tiyan. Naglabas nga ito ng hindi kaaya-ayang gas sa mismong elevator. OMG, bakit ngayon pa? Sa isip-isip nga ni Yasi. Samantalang ang lalaki, poker face lang. Hindi nga niya alam kung naamoy ba nito ang hindi magandang pabango na nilabas niya. Napapasapo na nga lamang siya sa kanyang ulo pero hindi niya pinahalata. Mukhang parehas pa sila ng floor na pupuntahan. Kung minamalas ka nga naman. Wala nang ang choice si Yasi kundi kausapin ng lalaki na talaga namang estranghero para sa kanya. Anyway, bago naman siya sa kumpanya. Sir, gusto ko po sanang mag-sorry Hindi ko po sinasadya. Nagmamadali lang po talaga ako kanina kaya nakapaghasik ako ng lagim. Pag-amin na nga lamang niya sa lalaki. At nagulat nga siya. Biglang natawa ang lalaki na katabi niya. Alam mo miss, nakakatawa ka. In a good way po ba? Or in a bad way? Tanong pa nga nitong si Yasi. Pwedeng both? Sabi ng lalaki sabay, inilapit nga ang mukha nito sa mukha ni Yasi. Parang nakaramdam
ng something si Yasi na hindi niya maipaliwanag. Isang connection na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Biglang bulong naman ang lalaki sa kanya. It's nice to see you again. Parang kinilabutan nga si Yasi nang ibulong yun ng lalaki sa kanyang tenga. Bulta-bultahing kuryente ang parang pumasok sa kanyang katawan. At nanindig nga rin ang kanyang balihibo. Bakit feeling niya kilala niya ito? Bakit feeling niya ito yung lalaking matagal na niyang hinihintay? Magtatanong na nga sana siya nang biglang tumunog ang elevator at nakarating na nga sila sa 9th floor. At bago nga lumabas ang lalaki, nakita nga niya sa peripheral vision niya na tila tinignan siya ng lalaki. Hindi man halata dahil naka-sunglasses ito. Sabay sabi nga ng lalaki, I miss you. Nagulat naman si Yasi sa sinabi nito. Kaya sa isip-isip niya, ano daw? He misses me? Bakit naman niya ako mamimiss? Hindi ko nga siya kilala. Napakapilo ng lalaking yun. Siguro nilalandi lang niya ako. Sa isip-isip nga ni Yasi. Magmula kasi nang hindi na nagparamdam sa kanya si Harold, tila nagkaroon na rin siya ng 50% ng pagiging man-hater. Paano ba naman kasi? Feeling niya na broken-hearted siya nang bigla na nga lamang hindi nagparamdam sa kanya si Harold. Kung kailan hinahangaan na nga niya ito. Kung kailan nakapag-establish na nga sila nang akala mo'y hindi na nga mabubuwag na friendship, lalong-lalo na nang dumating sa buhay nila si Baby CJ. Pero napailing na nga lamang si Yasi. Iniisip na nga lamang nito na siguro ang dahilan noon ay para mapunta sa kanya si Baby CJ na isa nga sa mga pinaka-importanteng tao sa buhay niya ngayon na hinding-hindi niya ipagpapalit sa kahit na kanino man o kahit na anumang bagay. Napalapit na rin sa kanya si CJ at tumayong parang totoong ina na nga ito sa kanya. Nakaupo nga ngayon sa hallway itong si Yasi at hinihintay nga ang pagtawag sa kanya ng isang staff. Kakausapin muna kasi siya ng magiging boss niya. Directly reporting nga siya sa CEO ng kumpanya na ipinagtaka nga niya. Paano nangyari yun? Paano nangyaring direkta siyang magre-report sa CEO? Ganun na ba kataas ang posisyon niya? Well, hindi naman niya masisisi ang sarili dahil talaga namang nag-strive siya para maabot ang lahat ang success na meron siya ngayon. Makalipas ang 15 minutes, tinawag na nga siya ng staff. Kumatok nga siya sa isang magandang opisina. Come in, sabi nga ng isang boses. Good morning, sir. Ako nga po pala yung bagong empleyado niyo dito. Well, technically, hindi po ako bago dahil galing po ako sa affiliate company niyo. But still, I'm a new employee here. Sabi nga ni Yasi sa fluent na pananalita at tila umaapaw nga ang kanyang confidence. Hindi na siya ang dating Yasi na mangangalakal. Pero hindi niya kinakahiya ang naging nakaraan niya sa pangangalakal. In fact, nagpatayo pa nga siya ng medyo malaking junk shop na imamanage nga ng kanyang ama dahil gusto rin niyang makatulong sa mga dating basurero at basurera na kagaya niya. Gusto niyang bumili ng mga bagay na nakukuha ng mga taong ito mula sa basura in a reasonable price. Yun ang dahilan kung bakit siya nagpatayo ng junk shop. Bigla namang lumingon sa kanyang lalaki at halos lumuwa nga ang kanyang mata nang makilala niya ang lalaki. Itong lalaki kanina sa elevator. Ikaw ang magiging boss ko? Tanong nga niya bigla. Napatango naman ang lalaki. Sabay sabi nga nito, Yes, ako nga. Are you disappointed? Tanong pa nga nito na parang nangungusap nga ang kanyang mga mata. Ewan ba nitong si Yasi dahil parang may pangungulila siyang nakita sa mga mata nito. Sagot lamang niya, hindi naman. Ikaw pala yung nasa elevator kanina. Nakakahiya. Sabay na payoko talaga itong si Yasi. Paano ba naman kasi umutot bigla sa elevator ng silang dalawa lang? Napahalakhak ng malakas si Harold. Siya nga ang boss niya. You know what? You are funny. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman seseryosohin yun. Normal lang naman sa tao yun eh.
Kaya lang, hindi normal na umutot ang empleyado sa harapan ng boss niya. Sabi nga nito na muling inilapit nga ang kanyang mukha sa mukha ng babae dahil binulong nga nito ang salitang utot. Ayaw naman kasi niyang mapahiya si Yasi. Sir, pwede bang wag na lang nating pag-usapan? Nakakahiya kasi sabi na nga lamang ni Yasi. Unang tanong nga sa kanya ng lalaki. So, tell me something about yourself. Alam ko namang hindi ito interview pero I want to know more about you. Miss Yasi? Nakatitig na tanong nga ni Harold sa kanya. Nadidistract nga si Yasi. Parang naapektuhan tuloy ang self-confidence niya. Pero syempre hindi siya nagpatinag. Nagsimula na nga itong magpakilala. As you know, I am Yasi. Siguro na ikwento na rin ako ng boss ko from the other affiliate. And I know na nirecommend niya ako. And siguro naman nasabi na rin niya kung bakit niya ako nirecommend and kung ano ang mga skills ko at kung bakit ako ang pinadali dito. Well, just a little background of myself. Hindi naging madali sa akin ang buhay. Kung akala ng iba, nakuha ko ang posisyon ko. Because of just striving sa trabaho, well, hindi yun. Dahil simula nung nag-aaral pa lang ako, pinagsabay ko na talaga ang trabaho at pag-aaral. And hindi lang basta-bastang trabaho. Naging mangangalakal din ako, as in, basurera. Nagpupulot ako ng mga basurang pwede pang maibenta. Yan kasi ang tinulong trabaho sa akin ng tatay ko. Nang sa gayon, meron akong pambaon sa eskwelahan. And nagsumikap ako hanggang sa nakapagtapos ako, nakakita ako ng magandang trabaho, and here I am. Napatango-tango nga si Harold. Sabay sabi nga nito, "Wow, napakaganda ng kwento mo. Parang ikaw, maganda." Biglang banat ba naman ang boss niya? Kaya naman napakunot noo ang babae. At sa isip nga nito, parang narinig ko ng ganitong banat. Pero napangiwi na nga lamang siya. At sabi nga nito, "What did you just say, sir?" Nakakunot noong tanong nga niya ng deretsahan. Pero sagot nga muli ni Harold, "I like you. I mean, I like you for this company." Bigla namang bumilis ang kabog ng dibdib nitong si Yasi sa pagkakasabi ng kanyang boss ng "I like you." Para bang tumindig ang kanyang mga balahibo. Para bang narinig niya ito sa lalaking Mr. Right para sa kanya. Hay, kung ano-anong naiisip ko. Pagalit nga niyang sabi sa kanyang sarili. So, tapos na ang interview natin. I am looking forward working harmoniously with you. Sabi nga sa kanya ni Harold, napangiti pa nga ito at nang makita nga ni Yasi ang kanyang nakakabighaning ngiti, parang ang natunaw ang kanyang puso. Para bang ito yung isang ngiti ng lalaki na matagal na niyang hinahanap. Sabi nga nito sa kanyang sarili, "Tumigil ka nga dyan, Yasi. Hindi ka naman ganyan. Hindi ka naman nagiging interesado sa isang lalaki simula nang nagkaroon ka ng pangarap para sa karir mo." Well, may exception, pero wala na siya ngayon. Bigla nga niyang naalala ang nakapalitan niya ng messages dati na nagngangalang Harold din. Si Harold na tila matagal na ngang hinihintay ng kanyang puso. Teka, Harold ang pangalan ng boss ko ah. Hindi, tumigil ka. Tumigil ka, girl. Imposible yun. Siguro, nag-i-imagine ka na naman gaya ng dati. Simula kasi nung umalis siya at iniwan niya si baby CJ sa'yo, parati mo na lang siyang napapanaginipan. Parang parati mong nakikita ang personality niya sa iba. Napabaliw ka na naman. Pagpipigil niya at pagalit sa sarili. Pumunta na nga siya sa kanyang area at nagsimula na ngang magtrabaho. Pero parang napapansin niya habang nagtatrabaho siya, may mga matang pasulyap-sulyap sa kanya. Hindi lang basta-bastang mata, kundi mata ng kanyang boss, Harold. At naisip nga nito na baka inoobserbahan nga niya kung paano magtrabaho si Yasi. Kaya naman,
Todo pa-impress siya. Siyempre, ito ang first day niya sa bagong posisyon niya sa kumpanya. Kailangan niya magpakitang gilas, lalo na at bago ang boss niya. Kailangan niyang i-earn ng trust nito. Hanggang sa lumipas ang ilang oras, pumatak na nga ang 5:30 p.m. at nag-out na nga si Yasi sa opisina. Excited na excited siya dahil paniguradong hinihintay na nga siya ni Baby CJ. Naghahantay nga siya ngayon sa harapan ng building nang biglang may isang magarang sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Nagtak siya. Bumaba nga ang salamin ng sasakyan. Nakita niyang ang sir niya iyon. Miss Yasi, ano bang sasakyan mo pa uwi? Sir, magta-taxi lang po ako, pero malapit lang naman po yung apartment ko rito. Kung ako sa'yo, sumabay ka na sa akin. Paanyaya nga sa kanya ni Harold, pero tumanggi naman ang babae at sabi nga nito, malamang out of way nga ang kanyang tinitirahan. Imposible naman kasing noon nakatira ang kanyang Sir Harold, malamang sa magandang subdivision niyon. Hindi na po sir. Okay, your choice. See you again, Miss Yasi. Sabi nga nito, hindi na nga siya pinilit pa ng lalaki. After 30 minutes, nakauwi na nga rin sa wakas si Yasi. Medyo nabasa nga lang siya ng ambon, wala kasi siyang dalang payong. Tumakbo nga lang siya from taxi, papasok ng building, kaya medyo nabasa siya. Nakaputi pa naman siya na t-shirt. Dahil first time kasi niya, sinusukatan pa rin kasi siya para sa kanyang uniform. Nabasa tuloy ang white t-shirt niya. Sinususian na nga niya ang door dahil ayaw nga niyang maistorba si Baby CJ at si Yaya Sis. Pag pumasok siya, nang biglang may tumawag nga sa kanyang pangalan. Hi Miss Yasi. Ay pala ka! Nagulat nga siya sa kanyang nakita. Sa tabi ng kanyang unit na apartment, nandoon ang kanyang boss na si Harold. Napakunot na tuloy ito. Sir? Ano pang ginagawa niyo dito? Nagtatakang tanong niya. Well, dito ko nakatira. Napaturo tuloy siya sa unit na tabi ng apartment niya. Dito po? Kayo? Nakatira? Bakit? I mean, no offense pero I expected na nakatira kayo sa isang subdivision. Napatawa ng bahagya si Harold. Well, I like it here. At siguro naman, mababait ang mga kapitbahay ko dito. Bago lang ako dito. Galing kasi ako ng States. Galing ng States? Parang napapag-connect na nga nitong si Yasi ang mga nangyayari pero ayaw naman niyang mag-jump into conclusions. Kaya naman inusisa pa niya si Harold. Kaya sabi nga nito, mas marami pa pong magagandang condo around here, tsaka subdivision. Bakit po hindi kayo doon maghanap ng matitirhan? Mas maluwang pa po. Suggestion nga nito. Hay naku Miss Yasi, huwag mo nang minamaliit pa itong apartment nyo. Mas gusto ko dito. Ay binabantayan kasi ako. Sabi nga ni Harold. Ano naman pong binabantayan nyo? Pagtatakang pag-uusisa nga ni Yasi. Hindi sino. At nilapit na naman ito ang muka kay Yasi. Sa pagkakataong ito napaatras na nga siya at sabi na nga nito, Sir paulit-ulit niyo na pong ginagawa yan. Paulit-ulit niyo na lang nilalapit yung mukha niya sa akin without my consent. Matapang na sabi nga nito sa kanyang boss. Sagot tuloy ng kanyang boss. Bakit? Ayaw mo ba? Siguro na-attract ka sa mukha ko no, kaya ka nade-distract. Napatawa nga si Yasi. Lakas din ng apog. Sir saan po ba kayo kumukuha ng self-confidence? Hindi po porket empleyado niyo lang ako at boss kita, easy to get na ako. Sagot tuloy ng lalaki. So, are you telling me na may gusto ko sa'yo? Napaisip tuloy bigla si Yasi at parang nahiya siya sa kanyang sinabi. Hindi naman sa ganun sir. Sorry. Mali siguro yung pagkakasabi ko pero hindi naman sa ganun.
Sabi na nga lamang nito, dahilan para matawa ulit, si Harold. Kaya kita nagustuhan kaya hindi ka mawala-wala sa isip ko. Bulong nga nito na narinig naman ni Yasi. Magsasalita pa nga sana siya nang biglang, Ma'am, andyan po ba kayo sa labas? Sabi nga ng kanyang yaya sis at binuksan na nga ang pinto habang karga-karga si Baby CJ. Nagulat nga pareho sina Harold at Yasi nang biglang parang magningning ang mga mata ni Baby CJ nang mapatingin nga siya kay Harold pagkatapos niyang tignan si Yasi. At sabi nga nito, Dada! Dada tito! Sabi niya, sabay turo nga kay Harold. Napakunot noo tuloy na naman si Yasi at tanong nito, Baby, anong sabi mo? Dada, tito. Sir, pasensya na po Ganito lang po talaga si CJ. Sobrang napaka-friendly po niya sa ibang tao. Napangiti at napatango lang si Harold at sabi nga nito, Well, if that's the case, you raised him well. Sabi nga nito. At nakita nga nito ang kakaibang mukha ng lalaki. Mukhang parang nangungulila. Iba na nga talaga ang kutob nitong si Yasi na kailangan nga niyang imbestigahan o di kaya'y obserbahan. Sabi pa nga ni Harold, Pwede ko ba siyang kargahin? Napaka-cute naman ng bibing to. Tatanggi nga sana si Yasi nang biglang nagsalita nga si Yaya. Oo naman sir, ito po. Buhatin niyo na po, naku napakabigat. Sabi nga ni Yaya sis. Sa isip-isip tuloy ni Yasi, naku tong si ate. Pinapabuhat sa kung sino-sino si baby. Pero naisip nga niya, kung tama ang hinala niya, dapat kilala ni Yaya sis yung Harold na naiisip niya. Ang kaso, hindi naman. So maybe nagkamali nga siya at akala lang niya yun. Hay, mukhang hindi pa rin siya nakaka-get over sa Harold na kakilala niya. Nakita nga niyang nakikipagtawanan na si Baby CJ kay Harold na boss niya. Nagtataka siya dahil bakit ganun nalang kagaan ang loob nito sa kanya. Narinig pa nga niyang bulong ni Harold. Such a good baby, good boy. Sabi nga nito na para bang isang tatay sa kanyang anak na lalaki. Napangiti na nga lamang siya. Ewan ba niya? Parang ang saya-saya niya na may nakakalaro na parang tatay ang kanyang Baby CJ. Nagpaalam na nga muna si Yasi dahil kailangan na nga raw nilang magpahinga. Tumango naman si Harold at sinabi nga nito na kung pwede ba siyang pumunta at mangapit bahay mamaya. Besides, may ibibigay raw siyang mga pasalubong. Galing daw kasi sa States. Nagtaka naman ang babae bakit daw may pasalubong at sinabi nito na nagbibigay daw siya sa kahit na sino. Pumayag naman siya at sinabi nga ni Yasi na kumatok lang daw siya ng mga 9 PM ng gabi at doon na rin daw siya mag-dinner. Naisip kasi ni Yasi na nakakahiya naman. Wala man lang siyang pa-welcome sa kanyang boss Harold. Habang nakaupo sa sofa, napapaisip nga si Yasi. Winawaglit ang kanyang naiisip na ang Harold na kakilala niya at ang Harold na boss niya ay iisa. Paano ba naman kasi? Parang hindi naman magkatugma ang nakilala niyang Harold sa text messages dati sa Harold na boss niya ngayon. Imposible namang nagkaroon siya ng kumpanya ng ganun kabilis. At saka one strong evidence na mukhang hindi nga siya yun. Hindi siya kakilala ni Yaya sis. Napailing na nga lamang ito. Nababaliw na naman siya tungkol sa Harold na yun. Kaya sabi nga niya sa kanyang sarili, Ano ka ba naman Yasi? Mag-move on ka na. Kung sa bagay, wala pa namang 1 taon yun eh. Sino pa namang agad makakapag-move on kapag bigla ka nalang iniwan sa ere? Pero sabi naman ng kabilang konsensya niya, paano ka naman iniwan girl? Hindi naman naging kayo. Pabebe ka kasi. Nagulangtang na nga lamang siya nang biglang may kumatok na nga sa pinto. Pagbukas nga niya ay si Harold na nga yun. Oo nga pala, sinabi nga niya dito na 9 PM, mangapit bahay na nga siya.
Sakto naman at natapos na nga ang niluluto niyang adobo sa gata. Paborito kasi yun ng kanyang mga bisita dahil specialty nga niya ang adobo sa gata. Bungad nga sa kanya ng kanyang boss. Wow, ang bango naman nun. Oo sir, nagluto po ako ng adobo sa gata. Baka magustuhan niyo. Sabi nila masarap daw pero hindi ko alam kung matitripan niyo. Kung hindi naman, pasensya na po ah. Iba-iba naman po kasi yung taste natin. Disclaimer nga na sabi ni Yasi. Basta luto mo, magugustuhan ko. Banat na naman ang lalaki. Hay naku, puro banat tong si Sir. Sa isip-isip nga ni Yasi. Nagtaka pa nga siya ulit dahil napakarami nitong dala. Ano po yung mga yan, sir? Akala ko naman po magbibigay lang kayo ng tsokolate. Ano po yung dala niyo? Inilabas na nga nito ang maraming gamit pang baby. At panlalaki pa. At parang saktong-sakto pa lahat. Para kay baby CJ. Para kay baby CJ to. Paano niyo po nalaman yung size niya? Tsaka, paano po nalaman na may pagbibigyan kayo ng pang-baby? Usually po mga chocolates and foodstuffs lang po ang binibigay ng mga galing sa abroad, pero bakit parang may pang-baby? Don't get me wrong, Miss Yasi. Malapit lang naman kasi dito ang mall. So, dinagdagan ko na rin ang bibigay ko. Pagpapalusot nga ni Harold. Pero mukhang iba na talaga ang kutob nitong si Yasi. Kailangan nga niyang makumpirma ang kanyang kutob dahil hindi na talaga siya mapalagay. Nag-flashback nga kanina ang kanilang unang pagkikita. Para talagang napagkokonek-konek na niya ang mga dots. Nagsimula na nga silang mag-dinner at nakita nga nito na sobrang sarap na sarap ang kanyang boss Harold sa luto niya na ikinatuwa naman niya. Halos maubos nga niya ang isang kalderong kanin. Mabuti na nga lamang at may ekstrang kanin pa sa ref at nag-init pa nga itong si Yasi. Mabulunan ka sir, inom ka po muna ng juice. Salamat ah, ngayon lang kasi ako nakatikim ng ganito kasarap na lutong bahay. Nung nasa abroad kasi ko, puro pagkain sa hotel ang kinakain ko. Pag-uusisa ni Yasi. Siya nga po pala. Ano pong ginawa niyo sa abroad? Training. Umattend ako ng short course doon. Required kasi ako na umattend doon para sa position ko. Kailan po kayo umalis dito sa Pilipinas? Pang-uusisa niya na ikinatawa naman ng lalaki. Malalaman mo rin, Miss Yasi. Don't be in a rush. Don't be in a rush. In a rush ka dyan. Paano naman ako hindi magmamadali? Gusto ko nang malaman yung totoo. Sabi nga nito sa kanyang sarili. Nagulat nga siya nang biglang hawakan nga ng lalaki ang kanyang kamay. Sabay tinitigan nga siya ng lalaki ng mata sa mata at sabi nga nito, You know what? Ang layo na ng narating mo. And I'm so proud of you. Ano ibig yung sabihin, sir? I mean, di ba nakwento mo nga sa akin ang buhay mo? Sabi mo dati, nangangalakal ka pa. Tapos, tignan mo naman, naka-afford ka na ng ganitong kagandang apartment. And I've heard from my secretary na nakabili ka na rin daw ng simpleng bahay sa probinsya para sa pamilya mo. Tinutuloy mo pa rin ba ang pagtulong sa mga bata? Biglang tanong nito na ipinagtaka ng babae. Ano pong ibig niyong sabihin? Paano niyo nalaman na tumutulong ako sa mga bata? Well, simple lang. Nagpapa-research kasi ako tungkol sa mga empleyado ko. Gusto ko kasing kilalanin ng bawat empleyado ko. That's why nalaman ko na dati pala tumutulong ka sa mga batang paslit. Tama ba yung na-research ng sekretary ko? Tila hindi kumbinsido si Yasi, pero sumagot pa rin ito ng tama. Opo sir. In fact, pinagpatayo ko nga rin po yung papa ko ng sarili niyang junk shop at ang mga kinuha nga po naming katiwala doon, mga batang paslit na iniwan ng mga magulang. Tinutulungan ko sila. Hindi ko sila mabigyan ng trabaho lahat pero ginagawa ko naman ang lahat ng mga kaya ko. Tila nakakita siya ng ningning sa mukha ng lalaki. I really like it.
You're such a blessing to our company. Sabi nga nito. Napatitig nga sila sa isa't isa at parang napatingin nga bigla itong si Harold sa labi ng babae. Parang gusto niya itong halikan kanina pa. Mabuti na nga lamang at silang dalawa na lang ang naiwan sa kitchen. Paano ba naman kasi? Natapos na nga silang kumakain pa rin si Harold. Nakakahiya naman kung iiwan nga siya ni Yasi. Papalapit naman ang papalapit ang kanyang muka. Hanggang sa konti na nga lamang at maglalapat na nga ang kanilang mga labi nang biglang, "Tito Dada!" Sabi nga ni Baby CJ. Ito talagang si Yaya sis. Nilabas na naman ng baby. Akmang tinakpan tuloy niya ang mata ng bata at sabi nga ni Yaya sis, Sir, ma'am, sorry po may pinapakuha lang po kasi si Baby CJ sa sala. Hindi ko naman po alam na may ginagawa po pala kayong kababalagan dyan. Bulong nga nito. Pero pagrarasa naman ni Yasi na namumula nga ang mga pisngi. No, Yaya sis. Wala kang nakita. Walang meaning yung nakita mo. Nadala lang kami sa sitwasyon. Sabi nga ni Yaya sis at napatango-tango lang. Oo nga po, sabi ko. Sorry pa rin po Sige po, ituloy niyo na. Yaya sis. Hindi na. Akin na dito si Baby CJ. Kakandungin ko siya. Paanyaya nga nitong si Harold. Binigay naman sa kanya ni Yaya sis si Baby CJ na tuwang-tuwa nga habang kandong-gandong siya ni Harold. Naglaro pa nga ang dalawa sa sala. Habang tinitignan nga ni Yasi ang dalawa, hindi talaga siya mapakali. Kailangan niyang malaman ng totoo sa lalong madaling panahon. Baka nagsasayang na naman siya ng oras, gaya nga ng ginawa niya dati. Nakita niyang hinahalik-halikan pa ng kanyang boss Harold sa pisngi si Baby CJ na parang hindi naman normal na gawin ng isang estranghero sa isang baby. Lumapit nga ito sa kanila at nakipaglaro para nga silang isang buong pamilya. Wala na akong pakialam. Basta ang mahalaga masaya si Baby CJ. Sa isip-isip nga nito. At naisip nga niya na baka mag-go with the flow na nga lamang muna siya. Pagkatapos nga magpaalam ang lalaki ng gabing yon, inaya pa nga niya sinaya si Baby CJ at Yaya sis na magbakasyon daw sila sa isang beach. Napakainit daw kasi ngayon at summer pa. At saka gusto rin daw niyang mag-travel dito sa Pilipinas dahil na-miss din niya ang mga beaches dito. Tatanggi nga sana itong si Yasi pero pinilit nga siya ni Yaya sis at nitong kanyang boss Harold. Gusto nga raw nitong magpunta ng Subic. Sabi raw kasi nila maraming magagandang beach doon at isa pa medyo malapit din sa Maynila. Para daw hindi sila masyadong makapagsayang ng oras at hindi mapunta ang maraming oras nila sa biyahe. Umuo na nga lamang itong si Yasi. Isang araw habang nasa opisina nga sila, inoobserbahan ni Yasi ang mga kilos ni Harold. Kakaiba talaga ang mga kinikilos nito. Napakabait nito sa kanya. Napaka-sweet, napaka-caring, umaga, may kape siya. Tuwing tanghali pa madalas itreat ni Harold ang team ni Yasi. Nagtataka nga si Yasi, pinagsabihan pa nga nito si Harold na baka daw magselos ang ibang empleyado dahil bakit napaka-close nito sa kanyang team. Pero sagot naman ni Harold, "Don't worry about it. Alam mo bang tagal kong hinintay ito?" Parati yung sinasabi ni Harold paulit-ulit ang mga katagang ang tagal nga niyang hinintay yun. Kahit pinagsabihan na nga niya ito, paulit-ulit pa rin sinasabi ni Harold na wala siyang pakialam sa ibang tao at gagawin nga niya ang gusto niya. Never na raw siyang magpapakontrol sa sinasabi ng iba dahil namuhay na nga raw siya na gano'n ang ginagawa ng kanyang mga magulang sa kanya. At isang dahilan pa nga ito kung bakit siya umalis ng Pilipinas. Never again, sabi nga niya kay Yasi. Napailing na nga lamang si Yasi, napakakulit at tigas ng ulo ng kanyang boss Harold. Lumipas nga ang mga araw at mas nagkalapit nga ang dalawa. Parang napakabilis maging komportable ng babae sa kanya. Dumating na nga ang araw na pinag-usapan nilang pamamasyal nila
sa beach. Ngayon nga, ay nakasakay nga sila sa isang van. Magkakasama, sina Harold, sina Yasi, Baby CJ, at si Yaya Ses, pati na rin ang driver. At nang makarating nga sila sa beach, na private na pagmamay-ari nila Harold ay napawaw na nga lang itong si Yasi. Sabi niya pa, balang araw gusto niyang idala dito ang kanyang pamilya. Agad namang sinang-ayunan ni Harold. Walang pagdadalawang isip. Sige daw, isama daw nito ang kanyang pamilya dito minsan, na ikinatuwa naman ni Yasi. Nung tanghali nga pagkadating nila, nagpahinga na nga muna ang mga ito. Kinagabihan, nag-request nga si Yasi na mag-bonfire naman daw sila habang nakatitig nga sa pampang. At yun nga ang ginawa nila. Kasama rin si Baby CJ at si Yaya Ses. Kasama rin ang driver. Inaasar kasi nila si Yaya Ses sa driver na mukhang feel naman kapag nila-love team nga silang dalawa. Nang biglang nagsalita nga itong si Baby CJ habang nagkukwentuhan ang dalawa. Tito Dada, Mama, kiss, kiss. Sabi nga nito, naani mo'y matanda na alam na ang ibig sabihin ng kiss. Magti 3 years old pa lang ito. Tapos, ganun na ang sinasabi. Baby CJ, sinong nagturo sa inyan? Hindi nga makatingin sa kanya si Yaya Ses. At sabi pa nga ng driver, naku malamang ma'am, itong si Yaya Ses. Ay naku, kung ano-ano tinuturo sa bata? Sabay siko nga nito sa Yaya. Pero nagulat nga bigla itong si Yasi nang halikan nga siya ni Harold sa kanyang pisngi. Sa harapan mismo nila Yaya, ni Baby CJ at ng driver. Napahagikik na nga lamang si Yaya Ses. Samantalang si Yasi naman gulat na gulat. Kaya sabi nga nito, Hoy, bakit mo ginawa yun? Sabi ni Baby CJ, gusto ko lang siyang matuwa. Pagdadahilan pa nga ni Harold. Parang naging awkward tuloy ang atmosphere pagkatapos nun. Paano ba naman kasi? Sobrang bilis ng kabog ng dibdib ni Yasi na parang never pa niyang naramdaman ito sa tanan ng kanyang buhay except nung nagkakausap nga sila ng Harold na kakilala niya dati. Natapos nga ang bakasyon nila na parang sobrang saya ng mga puso nila. Pero parang may kulang pa din. Parang may gustong malaman si Yasi. Lumipas nga ang mga araw, ang mga buwan, at mas lalo pa ngang naging close ang dalawa. Parati na ngang namamalagi itong si Harold sa unit nila Yasi. Para na nga silang isang pamilya. May mga pagkakataon pa nga na nilulutuan ni Yasi ang lalaki at dinadala sa unit nito. May mga pagkakataong naghaharutan ng dalawa na animoy sila na nga pero walang label. Akala mo teenager na may mutual understanding. Hanggang sa isang araw, napagdesisyonan nga nitong si Yasi na bumisita sa kanilang probinsya. Matagal na rin kasi silang hindi nakakabisita roon. Nagpaalam nga siya kay Harold na kailangan daw nilang umuwi doon baka kasi hanapin nga sila ni Harold sa kanilang unit. Isasama nga raw niya sina Yaya Ses at si Baby CJ. Masayang-masaya nga si Yasi for how many months. Matagal nga siyang hindi nakabalik sa kanyang probinsya. Masaya nga siyang sinalubong ng kanyang magulang at kapatid. O anak, andito ka na pala. We missed you. Siguro masyado mong pinapagod yung sarili mo doon. Hindi naman po Oh, sino tong baby na kasama mo? Nagkaanak ka? Gulat na tanong nga ng ina ni Yasi, pero pinaliwanag nga nito ang lahat sa ina at naintindihan naman nila. Hay, mabuti na nga lamang at tinulungan mo ang baby na yon. Noon pa lang naman kasi talagang malambot na ang puso mo sa mga bata. Bigla ngang naalala ni Yasi na meron pa nga siyang matagal nang hindi napupuntahan. Nagpunta nga siya sa park kung saan siya madalas tumambay dati na malapit sa pinagtatrabahuan niya kung saan siya nangangalakal. Nakita niya na wala na yung mga bata. Naupo nga siya saglit doon. Nabasa nga niya yung sinulat niya para sa estrangherong nagbibigay o nagiiwan ng pera sa bench kung saan siya tumatambay.
na minsan yun pa nga ang ginagamit niya na pambili ng pagkain para sa mga bata. Nagulat siya nang habang nakaupo siya ay may isa-isang batang nagbigay ng rosas sa kanya. Mga bata, kanino galing to? Paulit-ulit niyang tanong sa mga ito pero nakangiti lang sila. Ang mga batang andon, yung iba kakilala niya, yung iba ay bagong batang paslit na naman. Napabuntong hininga na nga lamang si Yasi. Naku, meron atang nang titrip sa akin ah. Sabay napakamot ulo na nga lamang siya. Pagkatapos nga maibigay lahat ng rosas sa kanya, tinipon nga niya ang mga bata. May dala kasi itong pandesal, pero may kasama na ngang inumin at palaman. Meron na ring laruan at yum burger. Mga bata, alam niyo bang pinangako ko dati na kapag umunlad ako sa buhay at naabot ko na yung mga pangarap ko, babalik ako dito at magbibigay ako ng pagkain, may palaman pa. Natawa na nga lamang ang mga batang nakaalala nun. Ate Yasi, never po namin kayong nakalimutan. Sabi nga ng isang bata. Ginulo naman ni Yasi ang buhok ng bata at niyakap. Pero hindi niyo pa rin sinasagot yung tanong ko. Kanino nang galing tong mga rosas na to? Sa inyo ba? Saan niyo pinili? Hindi po ate, wala po kaming pambilin yan. Sabi naman ng isa. Nang biglang, hindi ka pa rin talaga nagbabago. Napalingon nga si Yasi sa kanyang kanang bahagi at nakita nga niya sa side na naglalakad papalapit sa kanya. Walang iba, kundi ang kanyang Sir Harold. Sir Harold? Ano pang ginagawa niya dito? Pinupuntahan ka? Yasi, naalala mo ba yung estranghero na nag-iwan ng pera dito? Ako yun. Ano? Tsaka, nilagay mo dyan yung numero mo, diba? Nakatago dyan, basahin mo. Doon ko rin nakuha ang numero na ginamit ko para tawagan ka. At yun ang naging daan para magpalitan tayo ng mensahe. Sobrang lakas nga ng kabog ng dibdib ngayon ni Yasi. Papalapit ng papalapit na nga si Harold sa kanya. Ang Harold pala na kanyang boss at ang Harold na nakilala niya dati na nakapalitan niya ng mensahe na nag-iwan kay Baby JC sa tapat ng kanyang pinto ay iisa. Hindi nga nito alam kung ano ang kanyang mararamdaman. May saya, may kaba, takot, at syempre may galit din. Sino ba namang hindi magagalit sa taong nag-iwan ng baby sa tapat ng pinto mo? Habang papalapit si Harold, lumalayo siya. Ang eksenang yon nangyayari pa nga sa harapan ng mga bata. Yasi, I'm sorry. I'm sorry kung naging duwag ako. Hindi naman ako basta-basta naging duwag lang. Iniisip ko rin na maybe we still have to grow individually. Alam ko marami ka pang pangarap, kaya hindi pa muna ako lumapit sa'yo. Pero kahit na ganoon, gumawa pa rin naman ako ng paraan, di ba? Para magkaroon tayo ng communication. Tinext kita. Pagpapaliwanag nga nitong pauna. Sira ka ba? Hindi yun ang kinakagalit ko sa'yo. Palaban na sabi nga ni Yasi sa kanya. Napakunot noo ang lalaki at napahinga ng malalim. Naintindihan ko na. I'm sorry din dahil iniwan ko si Baby CJ sa tapat ng bahay mo. You know why? Dahil ikaw lang mapagkakatiwalaan ko na pwede kong pag-iwanan sa kanya. I have to make a choice. Kinailangan kong sundin yung inutos sa akin ng mga magulang ko that time dahil bagong CEO pa lang ako. Pero I promise ngayon never nila ako makokontrol ulit. Sigurado ka ba? Tanong sa kanya ng babae. Sabay, sinuntok nga nito ang dibdib ng lalaki nang hindi naman ganun kalakasan. May isang bata pa nga na nagsabi, Ate Yasi, bakit niyo po sinasaktan si Kuya Pogi? Sabay nakakunot noo. Shh, tumahimik ka nga dyan. Sabi pa nga ng isang bata. Nagpatuloy lang sa paglapit sa kanya, si Harold, at hinawakan nga ang magkabilang pisngi nito. Magkikis po ba kayo dito? Naku, bad po yan, makikita namin. Sabi pa nga ng isang makulit na bata. Napatawa na nga lamang tuloy si Harold, pati na rin si Yasi.
hindi mapigilan ng pagngiti. Nang biglang siniil na nga ni Harold ng halik ang babae. Pero syempre wholesome lang. Smack lang yun dahil nasa harapan sila ng mga bata. Nagtakipan pa nga ng mga mata ang mga bata. Pagkatapos nga na naupo pa nga sila sa bench at nagkwentuhan, inexplain ng lalaki ang lahat kung bakit niya nagawa ang mga nagawa niya dati. Mabuti na nga lamang at open-minded at maintindihin itong si Yasi. At after ng explanation ng lalaki, nagulat siya sa sumunod na sinabi nito. I love you, Yasi. Una pa lang kitang nakita sa park na to. Talagang hinangaan na kita. Alam mo bang, lagi kitang pinupuntahan dito dati? Diba lagi kang tumatambay dito? Tumutulong ka sa mga bata. Pinapakain mo sila ng pandesal. Nagbibigay ka kahit ikaw din ay halos walang-wala na. At dun kita unang minahal. Hindi kita minahal dahil lang sa itsura. Minahal kita dahil busilak ang puso mo. Sabi nga nito sa babae. Mahal din kita, Harold. Ang tagal kong hinintay ito. Alam mo bang ang tagal kong naging pihikan sa lalaki? Akala ko hindi ka na darating. Akala ko tatandang dalaga na ako eh. Napatawa na nga lamang si Harold. Sabay sabing, pwede ba namang hindi kita balikan? Mahal na mahal kita. At ipaglalaban kita. Nakiusap nga rin siya. Kaya na kung pwedeng ipakilala na raw siya nito sa kanyang mga magulang. Nung una ay hesitant pa nga si Yasi at natatakot dahil nasabi nga ni Harold na controlling nga ang mga ito. Pero hinawakan nga ni Harold ang kanyang kamay at sabing, you don't have to worry anything. Akong bahala sa'yo. Pinagkatiwalaan nga ni Yasi ang lalaki. Sumama nga siya sa bahay nito pagkatapos nga nilang makipaglaro sa mga batang nasa park. What? Girlfriend mo ang babae nito? Sabi nga ng kanyang ina. Yes, Mom. She's my girlfriend now. And sooner or later, bala ko na rin siyang pakasalan. Huy, anong pakasalan? Ang bilis mo naman. Bulong pa nga sa kanya ng babae. Pero sabi nito na tumahimik lang daw si Yasi. Nahihibang ka na. Anong trabaho mo, iha? Ah, ordinaryong empleyado ka lang sa opisina ng anak ko. Hindi ka bagay sa anak ko. Ma'am, sinasabi ko sa inyo na wala nang mas babagay pa sa akin kundi siya lang. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit ako nagkagusto sa kanya? Hindi dahil sa kayamanan, hindi dahil sa kapangyarihan at ganda, dahil dalisay ang kanyang puso. And I have an evidence here. Sabay taas nga nito ng kanyang telepono. Pinakita nga niya ang video ni Yasi sa kanya na nakuhanan niya dati pa. Pinanood nga ng ama at ina ni Harold ang video ni Yasi na tumutulong sa mga batang paslit. Pagkwento nga ni Harold, palihim ko yung kinunan sa kanya dati pa. Nung college student pa lang ako, matagal ko na siyang hinahangaan. Dapat nga, matagal ko na siyang nalapitan. Pero nakiusap kayo na magpunta muna ako ng Europe for a short training course. Alam niyo bang naudlot ang maraming bagay sa akin noon dahil sa pagsunod ko sa inyo? You keep on controlling me, sabi nga niya sa mga ito. And you know what? Sa kanya ko din ipinagkatiwala si baby CJ, ang anak ni kuya. Anak ng kuya mo? May baby siya? Nagkaanak ulit sila ng kanyang asawa? No, Mom. Si kuya nagkaanak sa ibang babae at binigay niya ang responsibilidad sa akin dahil ayaw niyang masira ang pamilya nila. Pero nung pumunta ako ng Paris, hindi ko alam kung kanino ko ipagkakatiwala si baby CJ. Nakiusap ako kay kuya pero ayaw niya. Kaya yun, iniwan ko siya sa tapat ng pinto ni Yasi. And alam niyo ba? Hindi siya nagdalawang isip kundi alagaan ng baby na hindi naman kanya. Inaruga niya ito at minahal. Yun ba yung babaeng gusto niyong pakawalan ko? Diretsahang sabi nga ni Harold sa kanya. Dagdag pa nga nito bilang closing statement. Kung dati, nakontrol niyo ko, ngayon hindi na po dahil ipaglalaban ko na ang gusto ko. At kung ano ang nagpapasaya sa akin at siya yun, bala ko na siyang pakasalan. Lumuhod pa nga ito sa harapan ng kanyang mga magulang at naglabas ng isang maliit na box na naglalaman pala ng singsing. Nagulat si Yasi pero
Sigurado naman siya sa kanyang nararamdaman. Sa totoo lang, ang tagal niyang hinintay si Harold. Akala nga niya magmamahal na ulit siya ng bago na nagngangalang Harold. Pero hindi niya inakala na ang Harold na boss niya at ang Harold na hinihintay niya ay iisa pala. This time napalingon si Yasi sa mga magulang ni Harold habang nakaluhod pa rin si Harold. Bulong pa nga nito, ang sakit na ng tuhod ko. Napangiti na nga lamang siya. At nang paglingon nga nito sa mga magulang ni Harold, nakita niya ang mga ito na nakangiti at tumangu-tango pa nga. Maybe they've realized that they deserve each other. Yes, I will marry you, sabi nga nito sa kanya. At niyakap nga ni Harold ng mahigpit si Yasi. Nagpalakpakan na nga lamang ang kanilang mga magulang. Humingi nga ng tawad ang mga ito. Pasensya ka na kung hindi naging maganda ang pagtanggap namin sa iyo. After in-explain ni Harold ang lahat at pinakita ang video na yon, maybe enough reason na yon para tanggapin ka namin sa pamilya namin. You're such a great woman. Sabay niyakap nga siya ng ina ni Harold. Thank you po, tita. Nagkwentuhan pa nga sila at kumain doon. Pagkatapos ay sumama na nga rin ng mga magulang ni Harold kila Yasi para makilala na rin sa wakas si baby CJ. Nakilala na rin ng mga ito ang magulang ni Yasi na talaga namang tinanggap sila ng buong puso. Masaya nga silang nagkwentuhan. Tuwang-tuwa, aliw na aliw nga ang mga magulang ni Harold kay baby CJ. Thank you, Yasi. Sigurado akong pinalaki mo siya at inalagaan ng maayos habang nasa poder mo siya. And huwag kayong magalala, kakausapin ko ang panganay kong anak. Pagsasabihan ko siya. Pero hindi ako papayag na hindi niya ibigay si baby CJ sa pangangalaga nila Harold at Yasi. Total naman inabandonan niya ang bata nung una pa lang at walang may ibang karapatan kay baby CJ kundi si Yasi at si Harold lang. Napagdesisyonan nga nila Yasi at Harold na after ng magiging kasal nila, legally aampunin na nga nila si baby CJ. After 6 months, nag-prepare na nga sila para sa magiging kasal nila at sa wakas, ngayong stable na nga sina Harold at Yasi at naabot na nga nila ang kani-kanilang mga pangarap individually, nag-isang dibdib na nga sila. You may now kiss the bride. I now pronounce you husband and wife. Sabi nga ng pari pagkatapos ng seremonya at pagpapalitan nila ng mga vows na sinasabi nila na mahal nila ang isa't isa. Tinanggal na nga ng lalaki ang belo na nakaharang sa mukha ng babae at marahang inilapit ang kanyang muka. Hinalikan muna ito sa noo, pababa sa ilong at pababa sa labi. Sobrang sweet at marahan ng pagkakahalik niya sa babae. Naghiyawan naman ang mga taong nandoon sa simbahan. Nagpalakpakan sila. Sa wakas, sa hinaba-haba ng prosesyon, sa dinami-dami ng nangyari sa buhay ni Harold at Yasi, sa simbahan din pala ang bagsak ng dalawa. Sino ba naman ang makakatalo sa pagmamahalan nilang wagas at handang maghintay? At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Yasi at Harold. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Jane Rosario, Erlinda Chong, Chisa Dehino, Ostonal Lito, Evelyn Cotton, Neva Fajardo, Jerica B, Rex Roy, Malok Pagviles, Amalia Matel, Erica Gulapa, TNP Vlog, Emma Ruth Peniro, Rose Olalia, Linda Sotelo, Mercy Edrosolo, Magdalena Vargas, Juliet Nehal, Janet Cristodolo, Ems Maranion, Evelyn Cotton, Joanne Pinganan, Vanessa Gayatin, Presbyteros Rose, Nora Diamante, Lovina Galang, Merly Cañete, Vanessa Bukahan, Elena Dingle, Bohay Tinsay,
Hailey Baladjay, Dex Talion, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. At muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening.